Matmat! Matmat! Huwag niyong ililibing si Matmat! Anong ginagawa mo dito? Pinatay mong anak ko! Mamamatay tao ka! Wala kang awa! Wala kayong karapatan na pumunta dito! Umalis na kayo! Patawarin niyo ako, Nay. Pero bilang isang ama na nawalan at nagdadalamhati para sa pagkamatay ng aking anak, hindi ko maaaring palampasin ang kasalanan niya kahit na kapatid ko pa siya. Sana nga totoo na lang na siya talaga ang pumatay sa apo ko. Dahil mas matatanggap ko pa na itrato niyo na parang hayop at ikulong si Vivian. Tandaan mo, hindi ko makakalimutan ang araw na ito. Hanggang sa huling sandali ng buhay ko, poprotektahan ko ang anak ko at patutunayan ko sa iyo na hindi siya mamamatay tao. Bakit kailangan umabot sa ganito? Paano kung nagsasabi ng totoo si Vivian? Suset, pamilya ko sila! Taon 1996, Iloilo. Bandang 3:00 ng hapon, habang inaasikaso ni Ariel ang mga gamit sa panghuhuli ng isda, ay masaya namang nagmamasid ang nag-iisa nilang anak ni Suzette na si Matmat. Tatay, magpapalaot ka na po. Pwede po ba akong sumama? Anak, hindi pwede. Alam mo naman, bigla-bigla na lang umuulan at medyo maalon ngayon, no? Delikado. Pero tatay, magaling na po kaya akong lumangoy. Di ba po tinuruan niyo na ako tapos... Matmat, anak, kinukulit mo na naman ang tatay mo. Dito ka na lang at hindi naman ako mapapakali kung sasama ka sa kanya. Tsaka tingnan mo ang langit, oh. Medyo makulimlim na. Siguradong uulan ng malakas mamaya. Sige po, nanay. Basta sa susunod po kapag maganda ang panahon, gusto ko pong sumama kay tatay. Sige anak, pangako yan. Sa ngayon, dito ka na lang muna maglaro sa bahay, ha? Opo, tatay. Mag-iingat po kayo. Sana po marami kayong mahuling isda para po marami tayong ulam mamaya. Salamat, anak. Parang medyo maasim ka na. Naligo ka ba kanina? Opo, tatay. Paano hindi magiging maasim yan eh? Panay ang takbo sa initan kanina. Nakadalawang palit na nga yun ng damit kaya bukas, tambak na naman ang labahin ko. O siya, hayaan mo na. Tutulungan na lamang kita maglaba bukas. Alis na ako. Siguradong gagabihin na ako ng uwi nito. Sige na, mag-iingat ka. Habang kumakaway si Ariel sa kanyang anak, nakaupo naman yun sa mahabang upuan at bahagyang nakasimangot. Oh, bakit ganyan ang itsura mo? Mamimiss ko po si tatay. Mamimiss ka dyan. Babalik din naman yun kaagad. Pwede po bang pumunta kina Lola? Mabuti pa matulog ka muna. Paggising mo, nandito ng tatay Ariel mo. Sinabi ko naman sa'yo na ayoko nagpupunta ka doon nang hindi mo ako kasama. O kaya ang tatay mo. Baka mamaya kung ano pa makita mo ron at matutunan mo. Tsaka ayoko rin na masyado kang maging malapit sa tita Vivian mo na may saltik. Nanay, mabait po kaya si Lola, lalo na po si tita Vivian. Inaalagaan niya po ako na maayos kapag nandun ako. Nakikipaglaro po siya sa akin at masayang masaya po siya kapag nandun ako sa kanila. Ay, ang kulit-kulit mo naman. Matulog ka na. At saka walang tao dito. May pupuntahan saglit si nanay. May bibilhin ako sa sentro. E di, sasama na lang po ako sa inyo. Ay nako, hindi ka na naman nakikinig at hindi ka na naman marunong pagsabihan. Kapag hindi ka tumigil, mapapalo na talaga kita. Huwag na po kayong magalit, nanay. Sige po, matutulog na po ako. Ay, sorry kung napagtaasan ka ng boses ni nanay. Alam mo namang ayaw ko nang makulit at matigas ang ulo. Hindi ba? Sige na, matulog ka na. Habang nakahiga si Matmat, nagmamadali namang nagpalit ng damit si Suzette at nag-ayos ng kanyang sarili. Paulit-ulit pang tiningnan ang kanyang muka at damit sa harap ng salamin. Siniguro niya munang tulog na ang kanyang anak bago tuluyang umalis sa kanilang bahay. Nang marinig ni Matmat ang pagsara ng kanilang pinto, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata.
Nakaalis na si nanay. Mamaya pa naman yun uuwi. Pupunta muna ako kay Lola. Maglalaro kami ni Tita Vivian. O baka nagluto ng merienda yun si Lola. Nakayapak na dumaan sa maliit na awang ng kanilang kusina si Matmat. Yari sa kawayan at anahaw ang buong kabahayan. Mababakas sa itsura nito ang simpleng pamumuhay na meron ang mag-anak. Pagkatapos tumungo yun sa harap ng kanilang bahay at kinuha ang kanyang tsinelas at inilagay sa kanyang kamay. Pumapalakpak pa yun at bumuelo sabay takbo ng mabilis na animoy nakikipag-unahan. Hingal na dumating ang bata sa bahay ng kanyang lola. Ay naku, apo, bakit ka tumatakbo? Pawis na pawis ka na naman. Nasaan ang tatay mo? Kasama mo ba? Wala po si tatay, Lola. Manghuhuli po ng isda. Si nanay po umalis, kaya dito na lang po muna ako. Ay siya, pumunta ka sa kusina at nagprito ko ng saging. Tapos tawagin mo ang tita mo sa kwarto at nagkukulong na naman. Umiiyak at nagwawala na naman kanina. Ay, baka po na naginip na naman ng halimaw. Teka lang po pupuntahan ko po muna siya. Agad na tumungo si Matmat sa pinto ng kwarto kung saan naroon ang kanyang tita Vivian at sumunod naman ang kanyang lola Beth. Tita, nandito po ako. Pwede niyo po ba akong sabayan magmerienda? Matmat? Nandiyan si Matmat. Biglang gumuhit ang magandang ngiti sa mukha ng dalaga at agad na binuksan ang kanyang pintuan at mahigpit na niyakap ang pamangkin. Agad naman niyaya yun ni Matmat sa kusina at sabay silang kumain ng merienda habang masayang nagtatawanan. Tita, pwede niyo po ba akong samahan maglaro? Masaya namang tumango si Vivian at nagmamadaling inubos ang pritong saging na natitira sa pinggan. Masaya naman si Lola Beth na pinagmamasdan ang kanyang dalagang anak at apo nung mga oras na yon. Maya-maya, lumabas na ang magtiya at naglakad-lakad sa harapan ng bahay. Huwag kayo masyadong lalayo, ha? Baka umulan. Takot ang tita mo sa kulog at kidlat. Opo, Lola. Tita Vivian, tayo na po. Punta po tayo dun sa may ilog. Maganda po dun. May bahay-bahayan po ron. Tara! Agad na tumakbo si Matmat at natataranta naman na sumunod si Vivian. Matmat, huwag mo akong iwan. May halimaw. Matmat, tigil. Matmat! Hahabulin pa sana niya ang kanyang pamangkin nang bigla namang kumulog at sinabayan pa yon ng sunod-sunod na pagkidlat. Huwag! Tulungan niyo ako! Umiiyak habang nagtatago sa isang malaking puno at tinatakpan ang kanyang muka gamit ang laylayan ng kanyang damit. Ilang minuto pa, tuluyan nang bumagsak ang malakas na ulan, kasabay ng panginginig sa takot ng dalaga. Nang tumila ang ulan ay unti-unti naman yung kumalma at nagpalinga-linga na tila ba may kung anong hinahanap. Napatigil siya nang may marinig na boses na tila ba nagtatalo nung mga oras na yon. Nagkubli ang dalaga sa isang puno at nakita ang isang babae na may mahabang kasuotan at may kasamang lalaki na nakasuot ng pormal na pang-itaas na kulay puti. Nakita niya na kapwa umiiyak ang mga yon, ngunit hindi naging malinaw ang buong pag-uusap dahil sa muling pagbuhos ng malakas na ulan. Puno ng pagtataka ang muka ng dalaga nang makita ang pagyayakapan at mapupusok na mga halik na pinagsaluhan ng babae at lalaking kanyang nakita. Bakas sa muka ang pagkabahala at magkasamang patakbong umalis ang dalawa. Malandi! Susumbong ko! Malandi! Bastos sila! Nasaan si Matmat? Nasaan na siya? Hindi siya pwedeng pumunta sa ilog. May mga halimaw doon. Sasaktan nila si Matmat. Kahit nanginginig sa lamig, patakbo niyang tinungo ang ilog na noon ay malakas ang pagragasa ng tubig.
Napalingon siya sa lumang kubo at nakaramdam ng takot nang maalala ang masalimuot na pinagdaanan sa lugar na yun. 1 dekada na ang nakalipas nang pagsamantalahan siya ng isang grupo ng kalalakihan. Dahil sa pananakot ng mga yon na siya ay papatayin at ang kanyang ina, ay lalo lamang lumala ang kanyang kalagayan at sakit sa kaisipan. Matmat, nasan ka na? Uwi na tayo. May halimaw dito, Matmat. Huwag ka na magtago. Matmat, labas ka na dyan. Lalamig na ako. Uwi na tayo, Matmat. Gagalit na si nanay. Matmat! Tumungo yun malapit sa may kubo at nakita niya ang isang tsinelas na natitiyak niya na kay Matmat. Nanginginig ang kamay na pinulot niya yon at hinawakan ang kulay pulang likido sa may haligi at upuan. Dugo? Bakit may dugo? Matmat! Hindi! Tulong! Matmat! Mula sa malayo, dala ang isang malaking payong. Napatakbo si Lola Beth nang marinig ang pagpupumalahaw ni Vivian. Vivian, anak! Ano nangyari? Bakit may dugo ang mga kamay mo? Nasaan si Matmat? Nasaan ang pamangkin mo? Ano ba nangyari? Sinaktan mo ba siya? Hindi ko sinaktan si Matmat. Hindi! Patuloy sa pagwawala at tumatanggi ang dalaga. Nanginginig at paulit-ulit lamang na umiiling hanggang sa tumakbo na yon papauwi. Diyos ko, nasaan ang apo ko? Ano na nangyari sa kanya? Bandang 5:00 ng hapon, basang-basa na rin ang damit ni Lola Beth na noon ay napapaluhang umupo sa kanilang balkonahe. Ilang sandali lamang ay dumating si Suzette na noon ay basang-basa na rin ang damit. Nay, nakita niyo ba si Matmat? Pumunta ba siya dito? Suzette, nawawala si Matmat. Kanina magkasama sila ni Vivian na umalis tapos... Ano? Bakit mo hinayaang sumama ang anak ko sa baliw na yon? Ano ginawa niya kay Matmat? Saan niya dinala ang anak ko? Huminahon ka. Hindi naman natin alam kung ano nangyari. Mas makabubuti kung humingi tayo ng tulong para mahanap agad yung bata. Baka naligaw lang siya sa gubat o naglaro siya sa may ilog at... Huwag naman sana. Kapag may nangyari masama sa anak ko, hindi ko kayo mapapatawad, lalong-lalo na ang anak mong baliw. Nasaan siya? Nasaan si Vivian? Agad yung pumasok sa loob ng kabahayan at sinugod ang wala sa tamang kaisipan na si Vivian. Nasaan ang anak ko, baliw? Anong ginawa mo sa kanya, ha? Malindi! Alis! Ikaw ang masama! Ikaw! Halimaw! Anong pinagsasasabi mo? Siraulo ka talaga. Itong tatandaan mo, hindi kita mapapatawad kapag may nangyari masama sa anak ko. Mapapatay kita. Tama na. Hindi ako makakapayag na may manakit pa sa anak ko. Hindi ka pwedeng basta na lamang mambintang. Pamilya tayo at sa pagkakataong ito, kailangan na natin kumilos para makita ang apo ko. Siguruhin niyo lang na makikita at ligtas ang anak ko. Dahil patawarin ako ng Diyos. Pagbabayarin ko ang Vivian na yan, isinusumpa ko sa iyo. Binangga pa ni Suzette ang kanyang biyanan na noon ay muntik ng matumba. Napabuntong hininga at lumapit ang matanda sa noon ay nakasiksik sa gilid na anak. Hinila niya ang lumang tuwalya at marahang pinunasan ang basa na buhok noon. Anak, alam kong wala kang ginawang masama kay Matmat. Pero ano ba talaga ang nangyari? Nagkahiwalay ba kayo? Sabihin mo na kay nanay, sige na. Umiling-iling lamang yon, hindi nagsasalita at nakatulala habang umaagos ang butil-butil na luha. Hinayaan na lamang ni Lola Beth si Vivian. Tinulungan niya yung magpalit ng damit. Iniwanan ng pagkain sa silid at agad na umalis at gumawa ng paraan upang mahanap na ang kanyang apo na si Matmat.
Tumulong na ang mga opisyal ng barangay pati na rin ang kapitan na ginagalang at kinatatakutan ng mga tao dahil sa pagiging istrikto noon sa kanyang pamamahala. Isang malaking kapabayaan. Nag-iisa na nga lamang ang anak mo, Suset, na pabayaan mo pa. Tapos ngayon iiyak-iyak ka? Gabi na at malakas ang ulan. Masyadong delikado kung itutuloy pa ang paghahanap sa bata. At saka nasaan yung asawa mo? Baka naman magkasama lang sila. Pumalaot po si Ariel, Kapitan. Kaya imposible magkasama sila. Tulog siya nung iniwanan ko sa bahay para bumili sa sentro. Pagdating ko, wala na siya. Si Vivian ang kasama niya at may kutob ako na may alam siya kung nasaan o ano man ang nangyari sa anak ko. Nagmamakaawa ako. Tulungan niyo ako mahanap ang anak ko. Mahal na mahal ni Vivian ang pamangkin niya. Kaya kahit anong mangyari, hindi niya magagawang ipahamak si Matmat. Talaga ba, Nay? Paano ka nakakasiguro? Alam mo naman ang kondisyon ng anak mo. Huwag mo na siyang pagtakpan sa kasalanan niya. Kahit sabihin niyo yan kay Ariel, hindi siya maniniwala. Habang naninikluhod si Suzette, ay dumating naman si Ariel, na noon ay gulat na gulat kung bakit maraming tao sa kanilang bahay. Ano pong nangyayari, Suzette? Mahal, si Matmat. Nawawala ang anak natin. Ano? Paano nawawala? Nang malaman ni Ariel ang nangyari, hindi na siya nagsayang pa ng oras para puntahan ang ilog at halughugin ang gubat. Napakalakas ng ulan noong mga oras na yon, gayon din ang kulog at kidlat, ngunit hindi yun iniinda ng mag-asawa. Gayon pa man, bigo pa rin silang mahanap ang bata. Matmat! Anak! Nasaan ka? Magkayakap at paunti-unti nang nawawalan ng pag-asa ang mag-asawa hanggang sa magpasya na lamang sila na umuwi sa kanilang bahay. Kinaumagahan, maagang tinungo ni Ariel ang bahay ng kanyang ina upang kausapin ang kanyang nakababatang kapatid, ngunit hindi siya pinagbuksan noon ng pintuan. Anak, maniwala ka. Nakikita ko sa mga mata niya ang pag-aalala at takot para kay Matmat. Isa pa, alam mo na mahal niya yung bata. Anak kong ituring ni Vivian si Matmat, kaya imposible. Nay, naguguluhan na ako. Anak kong pinag-uusapan dito. Hanggang ngayon wala pa rin siya. Habang pumapatak ang oras, lumalaki ang posibilidad na may nangyari masama sa kanya, Nay. Kapag nag-imbestiga ang mga kapulisan, lalabas din ang katotohanan. At kung sakali man, patawarin ako ng Diyos, pero kailangan managot ni Vivian. Sige, mas mabuti pa magpaimbestiga ka nang lumabas ang katotohanan. Ngunit hindi ko hayaan na may manakit sa kapatid mo at mapahamak siya dahil sa isang maling akusasyon at walang sapat na batayan. Ilalaban ko sa paraan na alam ko ang kaligtasan ng kapatid mo. Bagay na hindi ko nagawa ng panahon na pinagsamantalahan siya ng mga demonyong hindi man lamang nakilala at napagbayad sa ginawa nila. Umalis ka na at alamin mo ng mas malinaw pa sa tubig ang katotohanan. Nagpatuloy ang paghahanap sa bata sa tulong ng mga nagmamalasakit na kabarangay at mga opisyal. Makalipas ang 2 linggo, may natagpo ang bangkay ng bata na hindi makilala. Dahil naagnas na ang laman at katawan noon, natagpuan niyong naipit sa batuhang bahagi ng ilog. Hindi na bago ang ganoong pangyayari, lalo na't maraming nabibiktima ang ilog sa tuwing rumaragasa ang ulan. Ngunit nanindigan si Suzette sa paniniwalang may kinalaman si Vivian sa pagkamatay ng kanyang anak. Nung araw ding yon, agad na inilibing ang bangkay. Marami ang nakidalamhati sa mag-asawa. Habang tinatabunan ang kabaong ng bata, ay siya naman pagdating ni na Vivian at Lola Beth. Matmat! Huwag niyo inilibing si Matmat! Anong ginagawa mo dito? Pinatay mo ang anak ko. Mamamatay tao ka. Wala kang awa. Wala kayong karapatan na pumunta dito. Umalis na kayo. Nay, sige na ho. Umalis na lang po kayo ni Vivian. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo?
Hindi ang kapatid mo ang pumatay kay Matmat. Kapag hindi kayo umalis, isasama ko si Vivian sa hukay ng anak ko nang maalala niya kung paano niya pinatay ang inosenteng bata. Wala nang nagawa pa ang mag-ina na noon ay hindi mapigilan ang pagluha. Matmat! Nanay, hindi iiwan si Matmat! Halika na, anak. Huwag ka mag-alala. Babalik na lang tayo dito, ha? Para makapagpaalam tayo sa kanya. Tumahan ka na. Samantala, Matmat, anak ko. Mahal na mahal ka ni nanay. Mahal na mahal kita, Matmat. Kayo lahat na nandito, huwag niyong hayaang malapitan ng sino man sa mga anak niyo na mamamatay na babae na yon. Huwag niyong hayaan na danasin niyo ang sakit na nararamdaman ko. Ang sakit na mawala ng anak. nang sumunod na araw, suot ang kulay itim na bestida, kinuha ni Suseth ang isang malaking payong at naglakad papunta sa pinaglibingan ng kanyang anak. Malayo pa ay nabitawan niya ang kanyang payong nang makita ang isang babae na hinuhukay ang bangkay ni Matmat. Agad siyang tumakbo at sinugod yon. Demonyo ka talaga! Hindi mo ba talaga tatantanan ang anak ko? Patahimikin mo na siya at ikaw pagbabayaran mo to. Gagawin ko lahat para managot ka sa lahat ng kasamaang ginawa mo. Hindi totoo yan! Hindi totoo! Hindi totoo! Hindi mo maamin sa sarili mo na mamamatay tao ka, na pinatay mo ang anak ko. Pwes paulit-ulit ko yung ipapaalala sa'yo. Nagtatakbo papalayo si Vivian at nang makarating siya sa kanilang bahay ay agad yung nagtungo sa kanyang silid at humagulhol. Diyos ko, ano nangyari sa'yo, anak? Saan ka ba nagpunta? Bakit ang dami mong putik at basang-basa ka? Hindi ko pinatay si Matmat. Hindi po, nanay. Shh! Alam ko, anak. Mas makabubuti kung dito ka na lamang muna sa bahay. Mainit ka sa mata ng mga taga rito hanggat hindi natin natutukoy kung sino ang totoong pumatay sa pamangkin mo. Hindi ka ligtas. Ikaw ang sisisihin nila dahil sa Suseth na yon. Pilit kong inuunawa na nasaktan siya sa pagkawala ng kanyang anak. Ngunit hindi ko maintindihan kung bakit ipinagpipilitan niyang pinatay mo si Matmat. Hindi man lamang ba sumagi sa isip niya na posibleng nalunod yung bata? Hindi nalunod si Matmat. May dugo sa upuan na hawakan ko, Nay. Hindi nalunod si Matmat. Sugat siya. Hindi ko siya pinatay, Nanay. Hindi. Sa kabilang banda, nanginginig ang kamay sa lamig at galit habang hawak ang tasa na may lamang mainit na tubig na iniabot ni Ariel sa kanyang asawa. Mahal, ako nang humihingi ng tawad sa nagawa ng kapatid ko sa anak natin. Naiintindihan ko kung ano man ang magiging desisyon mo. Kung gusto mong panagutin si Vivian sa ginawa niya kay Matmat, gusto kong malaman mo na ramdam ko kung gaano kasakit. Mahal na mahal kong anak natin. Nagsisisi ako na hindi ko siya isinama nung araw na yun. Sana buhay pa siya. Sana kasama pa rin natin siya ngayon. Pero huwag ka mag-alala. Magkasama nating haharapin to. Magiging panatag lamang ang kalooban ko. Kung matitiyak ko na wala nang magiging biktima pang kapatid mo. Kung wala nang magulang na magdadalamhati sa pagkamatay ng kanilang anak. Naiintindihan kita, mahal. Kung yan ang gusto mo at ikapapanatag ng loob mo, susuportahan kita basta ipangako mo lang sa akin na lalaban ka. Malalampasan natin to. Kailangan mong kumain at matulog. Nawalan ako ng anak. Hindi ko nakakayanin na mawalan pa ng asawa. Kinaumagahan, sa pilitang kinuha si Vivian ng mga opisyal ng barangay kasama ang iba pang mga kalalakihan sa baryong yun. Hindi niyo pwedeng gawin sa kanya to. Wala siyang kasalanan.
Parang awa niyo na, maawa naman kayo sa kalagayan niya. Inosenteng anak ko. Pasensya na, pero bilang kapitan ng baryong ito, obligasyon ko na protektahan ang mga naninirahan dito, lalo na ang kapakanan ng mga bata. Magulang ka rin, kaya dapat naiintindihan mo kung bakit kailangan nating gawin to. Pasalamat ka at anumang oras ay matadalaw mong anak mo at hindi na ipapaabot ang kasong ito sa panlalawigan. Sige na, ikulong na ang babaeng yan at siguruhing hindi makakatakas. Umiiyak at nanikluhod si Lola Beth sa harap ng kanilang kapitan. Nakikiusap po ako. Hayaan niyo na lamang siya magkulong sa silid niya, kesa naman ilayo niyo siya sa akin. Ginagawa ko lamang kung anong nararapat para sa nakararami. Sige na, dakpin at ikulong niyo na ang babaeng yan. Sandali lang, maawa na kayo sa anak ko. Vivian, anak ka. Nay, tulong, nanay! Kahit anong pagpupumiglas ay wala nang nagawa pa ang matandang babae para sa kanyang pinakamamahal na anak. Ariel, talaga bang hahayaan mo na lamang na gawin nila yan sa kapatid mo? Patawarin niyo ako, Nay, pero bilang isang ama na nawalan at nagdadalamhati para sa pagkamatay ng anak niya, hindi ko mapapalampas ang kasalanan ni Vivian, kahit kapatid ko pa siya. Sana nga'y totoo na lang na siya talaga ang pumatay sa apo ko. Dahil mas matatanggap ko pa na itrato niyo na parang hayop at ikulong si Vivian. Tandaan mo, hindi ko makakalimutan ang araw na ito. Hanggang sa huling sandali ng buhay ko, poprotektahan ko ang anak ko at patutunayan ko sa iyo na hindi siya mamamatay tao. Hindi niyo kami madadala sa kadramahan at pagpapaawa niyo. Halika na, Ariel. Pagbabayaran yung lahat ng ito. Magsisisi kayong lahat. Vivian, anak ko. Nang gabi ring yun, nagtungo si Lola Beth sa lugar kung saan nakakulong ang kanyang anak. Isang makipot na silid na may kalawanging rehas. Nakagapos ang mga kamay at paa. Nakita niya rin ang mga sugat sa katawan dahil sa ginawa ng mga tao sa dalaga nung sapilitan niyong hinuli. Nay, ilabas niyo ako dito. Ayaw ko dito, Nay. Madilim. Tatakot po ako, Nanay. Konting tiis lang, anak ko. Gagawa ng paraan si Nanay. Gagawin kong lahat para makalabas ka rito at lilinisin ko ang pangalan mo. Hindi ako titigil hanggat hindi natin napagbabayad ang totoong salarin sa lahat ng ito. Pinapangako ko yan, anak. Umusog ka dito kay Nanay. Kailangan mong kumain at magpalakas. Tatagan mo ang loob mo, ha? Mahal na mahal ka ni Nanay, anak ko. Matapos pakainin yon, pinahiran niya ng basang tela ang muka ni Vivian na noon ay maraming galos at patuloy pa rin ang pagpatak ng butil-butil na luha. Mababakas ang takot na nararamdaman ng dalaga noong mga oras na yon. Parang dinudurog naman ang puso ni Lola Beth habang paulit-ulit na tinatawag ni Vivian ang kanyang pangalan, habang inihahakbang papalayo ang kanyang mga paa. Isa sa mga tanod ang nakasaksi sa pangyayaring yon na labis namang ikinaantig ng kanyang puso. Kailangan kong gawin kung anong nararapat. Kawawa naman si Vivian. Hindi siya dapat maparusahan sa kasalanan na hindi naman siya may gawa. Makalipas ang mahigit 1 oras na paglalakbay, narating ni Lola Beth ang kanyang bahay. Nagbabadya na naman ang malakas na pag-ulan at sunod-sunod ang pagguhit ng kidlat sa kalangitan, sabay ng tuluyang pagkagat ng dilim sa kapaligiran. Kasabay ng pagbuhos ng ulan ay ang sumpa ng sakit na nararapat sa mga taong nagpahirap sa aking anak. Ipaparanas ko sa inyo ang puot at sakit na nararamdaman ko ngayon. Mga wala kayong puso. Agad siyang pumasok at tumungo sa isang silid kung saan naroon ang kanyang mga gamit sa pambabarang.
Matagal na siyang may alam sa paggamit ng itim na kapangyarihan, kaalaman na minana niya pa sa kanyang ina. Muli niyang sinubukang gamitin yon para ipaghiganti ang kanyang asawa sa lalaking nakaaway noon, dahilan din upang maaga siyang nabiyuda at pinalaki na mag-isa ang kanyang mga anak na sina Ariel at Vivian. Sa kabila ng kanyang kaalaman ay wala siyang nagawa upang protektahan si Vivian nang halayin niyo ng isang grupo na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin natutukoy kung sino. Agad na kinuha ni Lola Beth ang isang kaban na naglalaman ng mga gamit sa pambabarang. Inilabas niya isa-isa ang mga yon at inilatag sa sahig. Tumayo muna siya at sinigurong nakasara ang bawat bintana at pinto ng bahay bago sinimulan ang sagradong ritual. Ipaparamdam ko sa inyo kung gaano kahirap at kasakit ang magmakaawa na wala ni isang nais makinig at tumulong. Babalutin ko ng bawat pangamba ang lahat ng mga taong nanood lamang habang naninikluhod ako sa hayop na kapitan na yon. At ang mga walang pusong nanakit sa kanya, hinusgahan at trinato siya na parang hayop na maaari nilang ikulong sa maruming kulungan na yon. Sinindihan ng matanda ang mga kandilang kulay pula. Pagkatapos ay hinawakan ang aklat at nag-usal ng mga kahindik-hindik at paulit-ulit na salita. Isang luma at may kalakihang garapon na may kung ano-anong mga bagay at ibinabad na patay na insekto ang nasa loob noon. Maya-maya, hinila niya mula sa tagiliran ang isang maliit na tapayan at inilagay yon sa kanyang harapan. Pinatakan niya yon ng langis na nagmumula sa loob ng garapon at binuksan ang isang telang sisidlan na may lamang matatalim at matatalas na bagay. Naroon ang iba't ibang alambre na may nakatusok na mga insekto, alupihan, uod, linta at bulate. Dahil sa kalumaan ng alambre ay mababakas na ang karupukan dahil sa dami ng kalawang. Nakangising kinuha ni Lola Beth ang isang maliit na kutsilyo at idinampi sa kanyang palad at itinapat sa tapayan. Kasabay ng pagpatak ng dugo ay ang pagsambit ng mga sumpa. Sa aking taglay na kapangyarihan, at ang nakalalasong dugo na magdudulot ng sakit sa sino mang makakagat ng mga insekto na lulusob sa inyong mga tahanan. Aking mga alagad, parusahan ang dapat parusahan hanggang sa sila ay magmakaawa at lumuha ng dugo. Mabagabag nawa ang kanilang mahimbing na pagkakatulog at bigyan ng walang katapusang pangamba para sa kani-kanilang mga buhay. Ang taong walang pagsisisi at awa para sa aking anak ay tuluyang maglalaho. Matapos bitawan ang mga katagang yun, nagsigalawan ang iba't ibang buhay sa loob ng tapayan, gumapang palabas at hinayaang dumapo sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Hiram niyo sa akin ang inyong buhay, at ang kapalit niyan ay tulungan akong maghasik ng kadiliman sa baryong ito, hanggat hindi nagkakaroon ng kalayaan si Vivian at hindi lumalabas ang taong may kinalaman sa pagpatay sa aking apo. Babalutin ng sumpa at pasakit ang baryong ito hanggat hindi nangyayari ang aking ninanais. Aking mga alagad, humayo kayo't pakinggan ang bawat bulong sa hangin at lupa. Huwag kayong babalik nang hindi na isa sa katuparan ang anumang ipag-uutos ko. Samantala, pagsapit ng 12:00 ng gabi, mahimbing nang natutulog ang mga mag-anak sa mga kabahayan. Naglipa na ang iba't ibang insekto na animoy may sariling isip at alam ang kani-kanilang pupuntahan.
Ang katahimikan ng gabi ay napalitan ng sigawan at pagkabahala dahil sa pagsugod ng mga insekto na hindi nila malaman kung saan nagmumula. Aray! Bakit ang daming insekto rito? Patayin mo nga mga yan, Ariel! Aray! Napakarami nga ng mga yan. Diyos ko, ngayon lang ako nakakita ng ganito karaming insekto. Aray! Lahat ng tao ay nagsilabasan sa kani-kanilang mga bahay. Nagkakagulo at pare-pareho ang mga tanong. Mabuti na lamang na wala na ang mga yon na parang bula. Marami ang nakagat at nag-iiyakan dahil sa iniindang kirot at hapdi. Lumabas ang mag-asawa sa bahay. Kapwa namamaga ang kanilang muka, nguso at mata. Gayon din ang ilang pangsangkot sa sapilitang pagkakakulong ni Vivian. Ngunit ng mga oras na yun, nanlilisik ang mga mata sa galit na ikinuyom ni Suzette ang kanyang kamao. Hindi ba kayo nagtataka? Ngayon lang nangyari to at 2 tao lang ang maaaring gumawa nito. Si Vivian o di kaya matandang yon. Malamang gusto nilang gumanti sa atin. Alam naman natin na may alam sa pambabarang ang mag-inang yon. Sobrang perwisyo na mga yan. Huwag tayong magpadalos-dalos. Huwag kayong mag-alala. Bukas na bukas din kakausapin ko sila at aalamin ko kung may kinalaman sila sa nangyayari. Sisiguruhin ko na hindi na mauulit pa to. Sinasabi mo lang yan dahil nanay at kapatid mo ang punot dulo ng mga ito. Tingnan mo nga nangyari sa atin. Paano kung may mas malala pa silang gawin sa atin? Kailangan na nilang lisanin ang lugar na ito o di kaya sunugin na lamang sila ng buhay. Masyado na bang kayo marahas kung mag-isip? Mga tao sila at may buhay din. Pare-pareho tayong may karapatang mabuhay dito sa mundo. Pag-isipan niyo ang bawat salitang inyong binibitiwan, ang inyong mga ginagawa. Bago kayo magturo ng kung sino, siguruhin ninyo na malilinis kayo, aba, at walang bahid ng pagkakasala dahil sa inyo rin babalik ang lahat ng ginagawa ninyo. Napatigil ang lahat sa sinabi ng isang matandang albularyo. Nag-abot na lamang yon ng panlunas sa mga taong nakagat. Marami ang napaisip nung mga sandaling yon. Napansin din kasi nila na ang kinagat ng mga insekto ay ang mga taong nakikisawsaw sa problema ng mag-asawa at mga nakisali sa pagdakip kay Vivian. Butit nakinig ka sa akin. Hayaan mo sila dyan. Wala naman tayo mapapala kung makikisali tayo sa gulo nila. Tsaka, duda talaga ako sa nangyayari, ha? Ayaw ko lang magsalita at mahirap na. Kilala ko yan si Suzette mula pa noon. Kaya posibleng gumagawa lang din siya ng gimmick para hindi siya masisi sa pagkamatay ng anak niya. Ay, matulog na nga tayo, darling. Ituloy na natin yung ginagawa natin kanina. Kinaumagahan, kalat pa rin sa buong baryo ang mga pangyayari. Agad namang pumunta si Ariel sa bahay ng kanyang ina, ngunit saradong-sarado yon, kaya inakala niya na wala doon ang matanda. Sunod niyang pinuntahan si Vivian sa kulungan. Nadatnan niya yon na natutulog. Nung mga oras na yon, nakaramdam siya ng awa, ngunit nang maalala niya ang kanyang anak, ay napapailing na lamang siya. Dahan-dahang minulat ni Vivian ang kanyang mga mata at gumuhit ang ngiti nang makita ang kanyang nakatatandang kapatid. Kuya, ano nangyari sa mukha mo? Ang pangit mo na, kuya. Ay, pwede ba sagutin mo na lang ang itatanong ko sa iyo, Vivian? Nahihirapan at naguguluhan na ako sa mga nangyayari. Huwag kang magalit sa akin, kuya. Tulungan mo ako. Ayaw ko dito. Gusto ko nang umuwi. Nakita ko siya. May kasama siyang lalaki sa gubat. Tapos... Hindi ko alam na pupunta ka rin pala dito. Ano na naman bang sinasabi ng baliw na yan? Wala tayong mapapala kahit ilang beses pa natin siyang kausapin dahil malamang wala siya sa katinuan at lalong hindi siya aamin sa mga kasalanan niya. Kulot! Pangit! Malandi siya, kuya! Malandi! Sinungaling ka! Sinungaling! Kuya, gusto ko na kasama si nanay. Sinasaktan nila ako dito. Tulungan mo ako, kuya. Uwi na ako.
Vivian, makakaalis ka lang dito kung sasabihin mo sa akin ang totoo. Yung kagabi, yung mga insekto na sumugod sa mga kabahayan, may kinalaman ka ba doon? Umiling lamang ang dalaga at nagpatuloy sa pagpupumalahaw. Umalis na tayo dito. Nagsasayang lang tayo ng oras. Ipagpasa Diyos na lang natin ang lahat. Pasasaan ba't sa kanila lang din babalik lahat ng ginagawa nilang kasamaan? Habang naglalakad sina Ariel at Suzette pauwi sa kanilang bahay, hinawakan ni Ariel ang kamay ng kanyang asawa. Ayos ka lang ba? Pinuntahan mo ba talaga si Vivian o may iba ka pang lakad? Oo, prayer meeting. Alam mo naman, yun lang ang nagpapagaan ng kalooban ko. Sobrang bigat at sakit ng pagkawala ni Matmat. Malaking bagay ang pagdarasal para kahit paano gumaan ang pakiramdam ko. Ay, huwag ka na mag-alala. Malalampasan din natin ang lahat ng to. Gawin mong lahat na makakatulong sa'yo kesa magmukmok ka lang dun sa bahay. Habang naglalakad ang mag-asawa, bigla silang napatigil nang marinig ang mga hiyaw mula sa kabahayan na animoy may iniindang sakit. Kasabay nun ay napahawak rin sila sa kanilang tiyan. Ang sakit! Sobrang sakit din ng tiyan ko. Ang nanay mo, sigurado, hindi niya tayo titigilan. Wala si nanay sa bahay. Sigurado nagtatago siya ngayon kung sakaling nagsasagawa nga siya ng ritual para pahirapan ng ilang tao sa baryong ito. Nakarating sa pastor ang mga nangyari, kaya naman sa tulong ng kanyang mga tauhan, ipinatawag niya ang lahat upang magsagawa ng isang ritual at hikayatin ang mga kabarangay na mag-alay ng dasal laban sa mga kababalaghan na nangyayari. Agad namang pumunta ang mga tao sa paniniwalang mapapagaling sila sa pamamagitan ng panalangin at haplos ng kanilang tinitingalang pastor. Hipuin nawa ng kagalingan ng lahat ng naparito at nananampalataya sa Diyos. Ipagkaloob ang kagalingan at maibsan ang sakit na inyong nararamdaman. Naniniwala ba kayo na kayo ay gagaling? Na ako'y sugo ng Diyos na magliligtas sa inyo at papawi sa sakit na dulot ng kadiliman? Opo, mahal naming pastor. Paulit-ulit na winiwika at isinisigaw ng mga tao ang mga katagang yun. Samantala, mula sa di kalayuan ay nakatanaw si Lola Beth habang nakatalukbong ng itim na tela. Mga taong nuknukan ng uto-uto para sambahin ang isang nagbabalat kayong demonyo. Nakikita ko sa kanyang mga kilos at galaw ng kanyang mga mata ang pagpapanggap. Ang tibok ng kanyang puso, nalulunod sa kasinungalingan. Kahit patawagin niyo lahat ng santo, hindi maiibsan ang sakit na inyong nararamdaman hanggat hindi ko binabawi ang aking sumpa. Tumingala ang matanda sa kalangitan, kasabay ng pagbulong sa hangin. Biglang dumilim ang buong paligid at gumuhit ang kidlat na sinasabayan pa ng kahindik-hindik na kulog na yumayanig sa kalupaan. Tumama ang kidlat malapit sa lugar kung saan nag-iipon-ipon ang mga tao. Nagtakbuhan ang mga yon na animoy hinahabol ng isang malaking kapahamakan at kamatayan. Sige, magsitakbuhan kayo. Nakakatuwang pagmasdan ang inyong mga laman ay nanginginig sa takot. Mga mahihinang nilalang. Samantala, sa gitna ng kaguluhan ay bigla na lamang nawala sa paningin ni Ariel ang kanyang asawa na si Suzette. Kailangan ko ng kumilos. Kailangan na mabura mag-inang yon sa buhay natin. Suzette, kalayaan natin na nakasalalay dito. Kung pareho silang may alam sa paggamit ng itim na mahika, kaya nilang manipulahin ang sitwasyon. Ayaw kong makulong at walang pwede makaalam sa ugnayan natin dalawa. Isa pa, papatayin ako ni tatay. Anong gusto mong gawin ko? Patayin ko sila? Hindi ko kayang gawin yon. Malakas ang kutob ko na may alam si Vivian tungkol sa atin. Kung magkasama sila ni Matmat nung araw na namatay siya, hindi imposible na nakita tayo ni Vivian. Kaya nga kailangan na nating kumilos. Oh,
Eto ang pera. Humanap ka ng mga taong matibay ang loob na kayang sunugin ang buhay si Vivian. Hindi siya maaaring magsalita laban sa atin. Ano? Hindi ba't sobra naman yon? Wala naman siguro maniniwala at makikinig sa isang baliw, kaya hindi natin kailangan pumatay. Mamili ka. Mamamatay ang baliw na yon o ibubulgar niya ang sekreto natin. Hindi pwedeng magkaroon ng nikatiting na paghihinala ang mga tao sa atin. Ay, isa pa, kasalanan mo to eh. Masyado kang pabaya. Ay, sige na, ako nang kikilos at mukhang hindi rin kaya ng kokote mo. Umalis ka na, baka may makakita pa sa atin. Ilang sandali pa, nilapitan ni Suzette ang kanyang asawa na noon ay nagpapalinga-linga. Saan ka ba nanggaling? Kay Pastor, nagpasalamat lang ako sa lahat ng tulong niya sa akin. Tara na, umuwi na tayo. Kinagabihan. Sino ka? Anong gagawin mo sa akin? Huwag ka maingay. Huwag kang mag-alala, hindi kita sasaktan. Kailangan mo makaalis dito, kung hindi, papanayin ka nila. Dadaling kita sa nanay mo. Sandali lang, ha? Masyadong mahigpit ang magkakatali. Ayan, tara na, dito tayo dumaan. Patakbo silang dumaan sa likod ng mga kabahayan sa sentro at sumuot sa gubat pauwi sa bahay ni na Vivian. Nay, nandito na ako. Nanay, buksan mo tong pinto. Vivian? Ang anak ko, paanong? Mahigpit niyang niyakap ang kanyang pinakamamahal na anak at nagmamadali silang pumasok sa loob ng bahay. Aalis na ho ako. Hindi na ho ligtas ang lugar na ino sa inyo. Kung kinakailangan niyong umalis, magtago sa bundok, gawin po ninyo. Hindi ho sila titigil hanggat hindi nila kayo napapatahimik. Anong alam mo? Alam mo ba kung sino may pakana ng lahat ng ito? Hindi ko po nakita kung sino sa kanilang dalawa mismong nakapatay sa bata, pero si Suzette at si Pastor po ang nakita ko sa... Mga mambabarang! Lumabas kayo dyan kung ayaw ninyo masunog ang bahay ninyo! Nariyan na sila at posibleng marami pang susunod dito. Dito na ho tayo sa likod dumaan. Tutulungan ko po kayong makatawid sa kabilang baryo. Nagmamadaling kinuha ni Lola Beth ang isang kahon at kusang loob namang binitbit ni Vivian ang tapayan na nasisiguro niyang kakailanganin ng kanyang ina. Malaya silang nakatakas ng gabing yun at buong akala ng mga tao ay nagawa nilang sunugin ang mag-ina sa loob ng kanilang bahay dahil sa narinig nilang paghiyaw na animoy nasusunog ng buhay. Maraming salamat sa iyo, Tino. Tatanawin kong malaking utang na loob ang pagligtas at pagtulong mo sa amin. Ngayong alam ko na ang katotohanan, hindi na nila matatakasan ang ginawa nilang kasalanan. Wala silang kasing sama. Nagawa pa nilang pasakitan ng aking anak para hugasan ang kanilang mga maruruming kamay. Walang anuman ho, Aling Beth. Vivian, gusto ko man ho kayong samahan pero mukhang kailangan ko na hong bumalik. Baka ho kasi mapansin nila na... Hindi maaari. Siguradong aalamin nila kung sino nagpatakas kay Vivian. Baka kung ano pang mangyari sa iyo. Babalik tayo kapag maayos ng lahat dahil hindi naman tayo dapat tumatakbo at nagtatago. Ay, may isang tao po akong pwedeng mahinga ng tulong. Tara na ho. Ramdam man ang pagod dahil sa layo ng kanilang nilakad ay nakarating din sila sa bayan at sumakay ng tricycle papunta sa isang baryo kung saan nakatira ang matalik na kaibigan ni Tino. Malugod naman silang pinatuloy noon at naghanda pa ng kanilang makakain. Habang naghahapunan, inilahad ni Tino ang mga nangyari dahilan kung kaya't kinakailangan nilang magtago. Huwag po kayo mag-alala. Ligtas po kayo rito. Naiintindihan ko po kayo lalo na't namatayo ang magulang ko dahil sa maling paratang ng mga tao. Ay, malaki naman ho ang bahay na to para sa atin. Pwede rin ho kayong magsimula ng panibagong buhay rito. Malayo sa gulo dahil wala na hong mas mahalaga pa sa kapanatagan ng isip at kaligtasan ninyo. Kinaumagahan. Ariel, wala na ang nanay at kapatid mo. Natupok na ng apong buong kabahayan. May isang grupo na sumugod sa kanila kagabi at sinunog yung bahay ninyo. Napahagulhol na lamang si Ariel. Wala siyang magawa noong mga oras na yun.
Wala kang kasalanan, pero hindi natin masisisi ang mga tao. Tingnan mo nga ito nangyayari sa atin. Ang paghasik nila ng sakit para sa mga tao dito sa baryo ang posibleng dahilan kung bakit sila binalikan. Sinunog at pinatay. Bakit kailangan umabot sa ganito? Paano kung nagsasabi ng totoo si Vivian? Suzette, pamilya ko sila. Ariel, wag mong kalimutan kung anong nawala sa atin dahil sa Vivian na yon. Walang dahilan para makonsensya ka dahil... Aray, ang sakit ng ulo ko at ng mga mata ko. Ariel, tulungan mo ako. Sa kabilang banda, siguradong sa mga sandaling ito, nararamdaman niya na ang kaparusahan na nararapat sa kanya. Tutubuan na rin siya ng konsensya upang isiwalat ang katotohanan. Pakiramdam ni Suzette ay matatanggal ang kanyang mga mata at may kung anong nakatusok sa mga yon na maliliit ngunit matalas na bagay. Lalo lamang nabahala ang babae nang tumambad sa kanyang harapan ang anak na si Matmat na naliligo sa sariling dugo. Nanay! Nanay! Matmat, anak ko! Bakit mo ako pinatay, nanay? Bakit? Hindi totoo yan, Matmat! Anak! Mahal, ano nangyayari sa'yo? Suzette, kumalma ka! Hindi ko na kaya. Diyan ka lang, huwag mo ako sasundan. Kailangan ko nang ayusin ang lahat ng ito. Papatayin niya ako. Suzette, ano ba nangyayari? Ha? Nung araw ding yon, natagpuan na lamang ni Suzette ang kanyang sarili sa police station upang magbigay ng statement. Pinatay ko siya. Pinatay ko ang sarili kong anak. Nagulat si Ariel nang malaman niya ang ginawa ng kanyang asawa, kaya naman nagmamadali niyang pinuntahan yon sa kulungan. Totoo ba? Totoo ba na ikaw ang pamatay sa kanya? Suzette, anong kasalanan ng bata? Paano mo nagawa yun? Pinaglaruan mo ko, pati ang mga taong nasa paligid mo para lang pagtakpan ang kasalanan mo. Hindi kita mapapatawad. Umalis ka na. Iwanan mo na ako. Napasuntok na lamang sa rehas na bakal si Ariel ng mga oras na yon bago tuluyang umalis. Alam ko na kapag nalaman mong lahat-lahat, hindi mo ako mapapatawad. Makalipas ang ilang oras, dumating naman ang pastor upang kausapin si Suzette. Ano ka ba naman? Bakit ka sumuko sa mga pulis? Umayos ka ha? Wag na wag mo akong idadamay kung hindi malilintikan ka sa akin. Total inako mo na rin naman. Panindigan mo na lang yan. Talaga bang sa kabila ng lahat wala ka pa rin ibang iniisip kundi ang sarili mo? Hindi ka man lang ba talaga nakukonsensya? Masyado mo lang pinapalala ang sitwasyon. Tapos na to eh. Wala na yung mga salot na pwede magpahamak sa atin tapos malalaman ko na... Ay, napakahina talaga ng kokote mo kahit kailan. Oo na, kaya nga naging sunod-sunuran ako sa iyo, hindi ba? Pero anong mararamdaman mo kapag nalaman mo na ikaw ang pumatay sa sarili mong anak? Ha? Ano? Teka nga muna. Ano bang ibig mong sabihin? Ikaw ang ama ni Matmat. Nalaman ng tatay mo ang tungkol sa atin noon, kaya kinailangan kong lumayo. Sabi niya hindi ako nararapat sa iyo, kaya labag man sa kalooban ko, tinanggap ko si Ariel sa buhay ko. Kahit alam ko na nagdadalang tao na ako noon at ikaw ang totoong mahal ko. O bakit ngayon mo lang sinabi sa akin to? Nangyari na mga nangyari. Isa pa, tama lang yun dahil sa mga panahong yun, natitiyak kong hindi pa ako handa. Isa pa, masaya na ako sa pagiging pastor at wala akong planong... Wala ka man lang ni katiting na pagsisisi. Anong klaseng tao ka, ha? Anong klase kang tao? Sana sinabi ko na lang sa kanila na hindi ako, kundi ikaw. Huwag mong sasagarin ang pasensya ko. Itikom mo yung bibig mo at huwag na huwag kang gagawa ng kahit anong makakasira sa reputasyon ko. Naintindihan mo? At saka, baka nakakalimutan mo kung gaano ko kamahal ng mga tao. Kaya kahit anong sabihin mo, walang makikinig at maniniwala sa isang hampas lupang katulad mo. Wala ka namang kwenta eh. Maliban sa napapakinabangan ko yung katawan mo, sino ka ba? Ha? Wala na. Tingnan mo nga yung itsura mo. Nakakadiri ka.
Malamang hindi lang yan ang abutin mo sa biyanan mo mambabarang. Hayop ka! Wala kang kasing sama! Nang gabi ring yun, matapos kumain ng hapunan ay agad na sumama ang pakiramdam ni Suzette. Humiga siya sa loob ng selda na may sapin lamang na manipis na lumang karton. Hinawakan niya ang kanyang dibdib at pilit na nilulunok ang kanyang laway. Pakiramdam niya natutuyuan na siya ng lalamunan. Muling sumagi sa kanyang isip ang huling sandali ng kanyang anak. Buti naman at sinipot mo ako ngayon. Ilang araw na akong nananabik na makita at makasama ka, Suzette. Nanay, anong ginagawa niyo dito? Bakit kanya? Isusumbong ko kayo! Abat, lintik na bata to ah. Wag! Anong ginawa mo? Nanay... Hindi ko sinasadya. Anong gagawin natin? Hindi pwede may makakita at makaalam sa pangyayaring ito. Kailangan natin siya itapon sa ilog, kung hindi siguradong pareho tayong mabubulok sa kulungan. Nung mga oras na yon, hindi na napigilan pa ni Suzette ang pag-agos ng luha mula sa kanyang mga mata, hanggang sa napahawak yun sa kanyang leeg na tila ba sinasakal at kasunod ay ang pagbula ng kanyang bibig. Isang lalaki ang noon ay nagmamasid habang nakangisi. Siguradong dadagdagan ni boss ang bayad sa akin. Ayos! Kinaumagahan, batid na ng mga tao ang malungkot na sinapit ni Suzette sa loob ng kulungan. Naku, nakakaawa kung iisipin pero karma niya na yon sa pagpatay sa anak niya. Kawawa tuloy si Aling Beth at si Vivian na siya pang napagdiskitahan ng galit ng mga tao. Ayun tuloy, syempre nagalit yung matanda kaya natural lang na gagamitin niya yung kapangyarihan niya para makapaghiganti sa, alam mo na. Ay, kawawa naman si Ariel. Matapos mailibing ang bangkay ni Suzette ay agad namang dinalaw ni Pastor ang nagluluksang si Ariel. Tibayan mo ang iyong pananampalataya. Huwag ka magpapatalo sa bigat ng iyong mga pinagdaraanan. Maraming salamat ho, lalong-lalo na sa tulong niyo sa pagpapalibing sa asawa ko. Patawarin mo siya sa kanyang mga nagawang kasalanan upang makamtan niya ang kapayapaan kung nasaan man siya ngayon. Makalipas ang 1 linggo, bumalik ang mag-inang sina Vivian at Lola Beth. Tumungo yun sa bahay ng kanyang anak na si Ariel at naroon ang karamihan habang ipinagdarasal ang kaluluwa ng namayapang si Suzette. Bakit parang gulat na gulat kayong lahat? Dahil ba sa pagkakaalam niyo ay patay na kami mag-ina? Nay, Vivian, patawarin niyo ako. Masaya ako na makita kayo at makasama kayo ulit ng naiintindihan ko. Dahil sino nga ba naman ang hindi mapapapaniwala ng magaling mong asawa? Isa pa, ganun naman talaga. Di hamak na mas madaling manghusga kesa unahing alamin ang katotohanan. Ngunit ang nakakalungkot, hindi pa rin matatapos ang karahasan sa baryong ito hanggat may nagtatagong demonyo sa kanyang maskara. Kaya nandito ako para balaan kayong lahat na ang kinikilala niyong butihing pastor ay isang... Anong sinasabi mo? Tigilan mong paggawa ng kwentong matanda ka. Ako? Gumagawa ng kwento? Karapatan ng lahat ng mga narito na malaman ang katotohanan. Bakit hindi mo aminin sa lahat kung anong ginawa mo kay Matmat? Hindi ba't ikaw naman talagang pumatay sa kanya? At si Suzette ang siyang umako sa lahat ng kahayupan mo. Napakatabil ng dila mo. Tumahimik ka. Isa kang alagad ng dilim. Nakikita niyo? Yan ang totoong pastor na sinasamba ninyo. Ano? Hindi ko magagawa yan dahil akong totoong tatay niya. Hindi ko magagawang patayin ang sarili kong anak. Kami ang totoong nagmamahalan ni Suzette. Aksidente ang nangyari. Aksidenteng nahulog si Matmat sa ilog at wala kami nagawa para iligtas siya. Napakasinungaling mo. Nung mga oras na yon, dumampot ang mga tao ng kahit anong bagay at pinagbabato ang pastor na noon ay kumaripas ng takbo.
Nagmamadali yung pumasok sa kanilang bahay at kinuha ang kanyang baril at mga armas na maaari niyang gamitin upang iligtas ang kanyang sarili at takasan ang kanyang kasalanan. Nagtago yun at naghintay ng pagkakataon para balikan si Lola Beth at si Vivian na noon ay pansamantalang nanunuluyan sa bahay ni Ariel. Sinira nilang reputasyon ko na kay tagal kong iningatan. Mananagot sila sa akin. Tatabasin ko muna ang dila nyo bago ko tuluyang lisanin ang baryong ito. Kapag nakarating kay tatay ang nangyari, siguradong mapapatay niya ako. 12:00 ng gabi, hindi pa rin makatulog si Ariel. Nilapitan yun ng kanyang ina at hinawakan ang kanyang kamay. Nay, paano niyo ho ako nagawang patawarin sa kabila ng lahat ng mga maling desisyon na nagawa ko? Napahamak kayo ng dahil sa akin. Lalong-lalo na si Vivian. Obligasyon kong protektahan kayo pero ako pa tong... Ang tanga-tanga ko para mabulag sa katotohanan. Hanggang kailan mo sisisihin ang sarili mo? Tama na. Alam ko na nagawa mo lamang yun dahil alam ko naman kung gaano mo kamahal si Matmat at ang asawa mo. Nakakalungkot lang kung isipin na sa loob ng maraming taon, nagmahal at nag-aruga ako ng isang batang buong akala ko, dugo at laman ko. Hindi ko alam kung anong ginawa kong kasalanan para pagdaanan ko to. Minahal niya ba talaga ako, Nay? Yan ang tanong na hindi ko masasagot, anak. Tungkol naman sa pagpapakatatay mo kay Matmat. Nagsisisi ka ba? Umiling si Ariel at mahigpit na yumakap sa kanyang ina. Mahal na mahal ko siya, Nay. Kung totoo mang hindi ko siya anak, sa puso't isipan ko, mula nung araw na isinilang ang batang yun, anak ko siya at mananatiling ako ang kanyang ama. Minahal natin siya bilang kadugo at parte ng ating pamilya. Tsaka, wala siyang kinalaman sa kasalanan at kasinungalingan ni Susette at ng lalaking yon. Nakakadurog ng puso na nagawa siyang pagkaita ng buhay ng mga taong dapat ay pumoprotekta sa kanya. Habang nag-uusap ang dalawa, bigla silang napabalikwas nang marinig ang isang malakas na putok ng baril na nagmumula sa labas ng kanilang bahay. Buksan niyo ang pintong ito kung ayaw niyong paulanan ko kayo ng bala! Ang lakas talaga ng loob niya para bumalik pa rito. Ang kapal ng pagmumuka. Nay, dito lang kayo. Ako nang bahala sa kanya. Hindi ako natatakot sa kanya. Hawak ang itak, binuksan ni Ariel ang pinto, habang si Lola Beth naman ay nakayapos sa kanyang anak na noon ay nasa isang silid. Isang malakas na putok, kasabay ng malakas na hiyaw ang kanilang narinig. Nanay, sino yun? Bakit may putok? Huwag ka maingay. Huwag ka matakot. Nandito lang ako at hindi ka niya masasaktan. Akma pa lamang tatayo si Lola Beth nang tumambad sa kanilang harapan ang isang lalaki na noon ay humahalakhak. Masyado palang mahina si Ariel. Kaya pala hindi ako makalimutan ni Susette dahil wala naman palang kwenta yung anak mo, tanda. Hayop ka! Anong ginawa mo sa kanya? Sorry ho. Pasensya na talaga kung nakalabit ko. Nanggigil kasi ako eh. At ngayon, ito namang isang anak mong totodasin ko. Bitiwan mo siya! Huwag mo siya sasaktan kung ayaw mong... Sa tingin mo natatakot ako sa'yo? Anong gagawin mo? Babarangin mo ako? Sige lang, para naman makaganti ka para kay Vivian. Amoy tao ka ngayon ah. Kung alam ko lang na magiging sagabal ka rin sa buhay ko, sana nung una pa lang tinuluyan na kita. Ikaw ang... Bitiwan mo ako! Aray! Agad na tinakbo ni Vivian ang isang tapayan at ibinagsak sa lupa. Nang mabasag, nagkalat ang alupihan, maliliit na ahas, linta at nagliparan din ang mga insekto papalapit sa noon ay namimilipit pa rin sa sakit na lalaki. Nawalan ng lakas at nabali ang daliri sa kamay at tumilapon ang hawak niyang baril. Ano mga yan? Huwag kayong lalapit sa akin! Masyado kang matapang, pero yan lang naman pala ang katatakutan mo.
Nagkamali ka ng kinanti. Masyado na malaki ang kasalanan mo sa pamilya ko, kaya dapat sa'yo mamatay. Ilang sandali pa, pumasok si Ariel na duguan ang braso. Nay, wag! Marami pang paraan para pagbayarin natin siya. Sige na, pigilan niyo ang mga insekto at... Nag-usal ng sagradong dasal ang matanda at sa isang iglap ay nawala na ang kanyang mga alagad. Ilang sandali pa, nagdatingan na ang mga tao. Isa sa mga naroon ay ang ama ng pastor na walang iba kundi ang kapitan ng baryong yun. Pumasok yun sa kabahayan na nanlilisik ang mga mata, sabay lumapit sa kanyang anak. Tay, tulungan niyo po ako. Papatayin nila ako. Ako makapapatay sa iyong hayop ka. Isa kang malaking kahiyan. Alam ko na ang totoo. Hindi dahil anak kita at minahal kita at iniingatan ko ang kapakanan mo. Hayaan kitang gumawa ng krimen sa baryong kinasasakupan ko. Ipapakulong kitang hayop ka. Huliin niyo yan. Hayaan niyo siya mabulok sa kulungan hanggang sa magtanda. Nakakahiya ka. Tay, huwag niyo naman gawin sa akin to, tay. Ano ba? Bitawan niyo ako. Ako na po ang siyang humihingi ng tawad sa inyo. Hayaan niyo akong bumawi at sapat na makulong ang anak ninyo. Gayunpaman, lahat ng mga nangyari ay magsilbisa ng aral sa iyo. Bilang kapitan ng baryong ito, makakaalis na kayo. Nang makaalis ang mga taong naroon, mahigpit na niyakap ni Lola Beth ang kanyang mga anak. Sa wakas, nagkaroon din ng hustisya ang pagkamatay ni Matmat. Gayon din ang pambababoy ng hayop na yon kay Vivian. Wala nang sino man ang makakapanakit sa inyo. Hindi na ako makakapayag pa. Mahal na mahal kayo ni Nanay. Aray ko, Nay. Ay, may sugat ka nga pala. Kailangan mo madala sa ospital at baka maubusan ka ng dugo. Wala ho to, Nay. Daplis lang naman po to. Salamat po dahil tama na yan. Wala kang dapat ipagpasalamat dahil kahit sinong ina, gagawin ang ginawa ko. Sa wakas ay tunay na magkakaroon na ng kapayapaan ang baryong ito dahil wala na ang totoong salot. Natitiyak ko na maliban kay Vivian at Suzette, marami pa siya na biktima na walang kakayahang manindigan at magsalita. Samantala, hawak ng isang bata ang lapis at isang lumang kwaderno. Wala yung tigil sa pagguhit ng mga muka at isang ilog na may kubo. Nilapitan yon ng isang matanda at hinimas ang kanyang likod. Napakagaling mo palang gumuhit, iho. Teka, kilala mo ba yung mga ginuguhit mo? Lagi ko po silang nakikita sa panaginip ko pero hindi ko po matandaan kung sino sila, Lolo. Itong ilog at bahay, kasama rin ba to sa lugar na lagi mong napapanaginipan? Opo. Ay, sa palagay ko, isa sa mga araw na ito ay maaalala mo na rin ang kanilang mga pangalan. At kapag nangyari yon, pwede na tayong lumapit sa mga opisyal ng barangay at otoridad para sila ay mahanap. Ay, kawawa naman ang batang ito. Sana'y gumaling na siya. Siguradong hinahanap na rin siya ng kanyang mga magulang. Akmasa ng tatayo ang matandang lalaki nang biglang napahawak sa ulo ang bata. Ang sakit! Aray ko! Nung mga oras na yun, unti-unting nanumbalik ang lahat sa kanyang alaala. Ayoko! Sasaktan niya ako, Lolo! Kailangan ko si Tatay! Dali niyo po ako kay Tatay ko! Naalala mo na ang lahat? Diyos ko mahabagin! Huwag ka nang umiyak! Bukas na bukas din, luluwas tayo! Posibleng dahil sa malakas na ulan ay tinangay ka ng tubig papunta sa luklok na baryong ito. Magkikita na ulit kayo ng tatay mo. Hahanapin natin siya, ha? Mahigpit na yumakap ang bata habang humahagulhol. Ramdam ng matanda ang takot at pangungulila noon para sa kanyang totoong mga magulang. Kung ano man ang totoong nangyari sa kanyang nakaraan, sana'y maging maayos ang kahihinatnan sa oras na makabalik siya sa pamilya niya. Napakabata niya pa para sapitin ang ganitong uri ng sitwasyon.
Isang araw. Tao po! Tao po! Dito po ba ang bahay ni Ariel? Oo. Dito nga. Ako ang nanay niya. May nakuha ho kasi kaming report mula sa Karatig Lalawigan. May isa ho kasing bata na natagpuan doon ilang buwan na nakalilipas. Ang kasong ito ay tugma sa kaso ng pagkamatay ng apo ninyo at malugod ho naming pinapaabot na posible ho na buhay pa siya. Ano? Paanong? Ano hong nangyayari dito? Nay, bakit po may pulis? Huwag ka na maraming tanong. Kailangan nating umalis ngayon. Kailangan nating puntahan ang apo ko. Buhay si Matmat. Hindi siyang bangkay na inilibing niyo noon. Kasama ang kapulisan, tinungo nila ang nasabing lugar kung saan naroon ang bata. Masyadong malayo ang bahay na to sa sentro, pero buti na lang ho talaga may mabuting tao na kumupkup sa kanya. Mula sa kalayuan ay natanaw ng matandang lalaki ang mga taong paparating. Hindi niya maiwasang malungkot kapag naiisip niya na kailangan ng bumalik ng bata sa totoo niyang pamilya. Umiiyak po kayo? Bakit po kayo malungkot, Lolo? Ay, hindi ako malungkot. Masaya ako para sa iyo. Huwag mo akong kalilimutan, ha? Kapag may pagkakataon at kahit binata ka na, dadalawin mo ako rito. Mahal na mahal ko po kayo, Lolo. Hindi ko po kayo makakalimutan. Ay, halika na. Lumabas na tayo at nariyan na sila. Nariyan na ang totoo mong pamilya. Nang lumabas ang dalawa, ay patakbong lumapit si Vivian at masayang-masaya na nilapitan si Matmat at pinaghahagkan yun. Matmat! Walang sugat si Matmat! Buhay ka! Buhay si Matmat, nanay oh! Sorry po, tita. Alam ko pong nag-aalala kayo sa akin. Wag na po kayong umiyak. Hindi na po ako mawawala. Anak, pwede ka rin bang mayakap ni tatay? Tatay, lola ko, miss ko na po kayo. Si nanay po. Apo, sa bahay na lamang namin ipapaliwanag sa'yo. Lola, ayaw ko pong umuwi. Baka saktan din po ako ni nanay. Ayaw ko po. Sa inyo na lang po ako ni tita. Anak, hindi ka na masasaktan ng nanay mo. Wala na siya. Alam kong may malaking kasalanan sa atin ng nanay mo at hindi mo pa lubos na maiintindihan sa ngayon. Pero alam ko na mahal ka niya. Mahal na mahal ka ng nanay mo. Masaya ako na makilala kayo. Napakabait ng batang yan. Sa sandaling panahon na nagkasama kami ay naranasan kong maging magulang sa kanya. Habang buhay naming tatanawing utang na loob ang pagmamalasakit mo sa aking apo. Naway, humaba pang iyong buhay at magkita pa tayong muli. Tang, sobrang salamat po. Hayaan niyo at kahit anong mangyari, titiyakin namin na magiging parte kayo ng buhay ni Matmat. Lolo, pwede po bang sumama muna kayo sa amin para alam niyo rin po kung saan ako nakatira? Oo nga naman. Sumama ka muna sa amin. Kailangan natin ipagdiwang ang muling pagbabalik ni Matmat sa aming baryo. At ang pinakamahalaga sa lahat, kasama ka na rin niya. Ay, siya. Paano ko ba naman matatanggihan ang alok ng isang maganda at mabait na lola ng batang ito? Abay, mukhang maliban sa makakabalik na ang apo niyo ay magkakalablay pa ho kayo, Lola. Ay, sus Mariosep, masyado na kami matatanda para sa mga bagay na yan. Tara na't mahirap abutin ang gabi sa daan. Napakalayo pa naman nito. Nang makabalik sila sa kanilang baryo, labis na natuwa ang mga tao sa magandang balita. Agad namang tumungo sa kanila ang kapitan upang makita ang kanyang apo kahit na nasa labas lamang yun ng bakod. Kaya pala kahit nung maliit pa lamang yan at nakikita kong kasama siya ni Suset ay natutuwa ako kahit hindi ko nilalapitan. Yun pala ay apo ko siya. Ay, sayang lang at mukhang hindi na magkakaroon ng pagkakataon na makasama niya ang aking anak. Masaya na siya sa kanyang kinikilalang pamilya. Agad na ring umalis yun matapos mag-iwan sa labas ng iba't ibang pagkain at prutas.
Ilang sandali matapos umalis si Kapitan, natanaw ni Matmat ang isang basket at kinuha niya yun. Wow, ang daming pagkain. San kaya galing to? Matmat, dito ka lang ha. At tita, tingnan niyo po. Pinagtulungan ng magtita na ipasok yun sa bahay. Bigla namang nagkatinginan ang mag-ina na sina Ariel at Lola Beth. Batid nila kung kanino nanggaling ang basket na puno ng pagkain. Maaaring nahihiya lamang siya dahil sa ginawa ng anak niya. Hayaan mo na. Baka sa ganyang paraan ay masaya na siya na nagagampanan ang pagiging lolo niya. Hindi naman natin ipagkakait yun sa kanya. May karapatan din siya sa bata. Kapag kaya na maunawaan ni Matmat, may karapatan din siyang malaman ng totoo at siya na magpapasya para sa kanyang sarili. Magmula nung araw na yun, naging masaya na at payapa ang kanilang buhay. Makalipas ang mga buwan, tumungo si Lola Beth sa kulungan. Oy, ikaw pala ang bisita ko. Ano nga ten, ha? Ano, hindi nyo pa rin ba iaatras ang kaso sa akin? Wala namang kayong mapapala eh. Isa pa kahit nandito ako, maayos pa rin ang buhay ko kesa sa inyo. Nuknukan ka talaga ng yabang. Akala mo ba makakalimutan ko lahat ng atraso mo sa amin? Pasalamat ka lamang at naging abala ko. Gawin mo kahit anong gusto mo, tanda. Hindi mo na ako matatakot. Ngayon pa ba? Siya nga pala. Balita ako, buhay pa pala yung anak ko ah. Lintik na yan. Bakit pa ako nakakulong dito? Nagtanong ka pa talaga? Baka nakakalimutan mo na patong-patong ang kaso mo. Hindi ka lang kriminal, rapist ka rin. Isa pa, hindi ba't umamin na yung lalaking binayaran mo para lasunin si Suzette? Ano ngayon? Dami mong satsat. Malis ka na. Siguruhin mo lang na hindi ako makakatakas dito. Dahil pag nangyari yon, yari kay sa akin. Iisa-isahin ko kayo at kukunin ko ang anak ko. Papatayin ko siya ulit, tanda. Dahil salot siya sa buhay ko. Siya ang punot dulo ng lahat ng ito. Baliw! Hindi mangyayari yan. Dahil bago mo pa magawa ang pinaplano mo, lumalangoy ka na sa nagbabagang putik sa impyerno. Sige, tanda. Gawin mo. Uulitin ko. Hindi ako natatakot sa'yo. Hindi pala, ha? Tingnan lang natin. Uubusin ko yung natitirang kayabangan at tapang mo sa katawan. Nang araw ding yon, dumalaw si Kapitan sa kanyang anak. Talaga bang hahayaan mo na lang ako dito? Anong klase kang ama, ha? Dami-dami mong koneksyon tapos hinayaan mo akong tumagal dito? Wala kang kwenta. Talagang sagad na yung katarantaduhan mo, ano? Dapat lang talaga na dito ka na mabulok katulad ng lintik na pag-uugali mo. Tama lang na hindi ka na nakilala ng anak mo dahil siguradong ikakahiya ka niya. Sino naman ang nagsabi sa'yo na gusto kong kilalanin ako ng batang yon? Sana nga talaga namatay na lang yun eh. Buisit. Hanggat hindi ka nagtatanda, kahit anong gawin mo, hindi ka na makakalabas pa rito. Teka, tay ano ba? Ilabas mo na ako dito. Anak ng teteng naman na buhay to. Kinagabihan. Apo, sige na matulog ka na. Tumabi ka na dun sa tita mo at may gagawin lamang ako. Agad namang sumunod ang bata sa sinabi ng kanyang Lola Beth. Yumakap pa yon sa kanyang tita Vivian na noon ay tulog na. Samantala si Ariel naman ay nasa laot nung mga sandaling yon. Matapos isara ang pinto, nagsindi ng kandila ang matanda at nag-usal ng sagradong dasal habang hawak ang kanyang aklat. Ilang sandali pa, naglitawan ang ilang insekto at bulati sa sahig. Dinampot yon ni Lola Beth at ibinulong kung ano ang dapat nilang gawin. Sa kabilang banda, nagwawala ang kinikilalang pastor sa loob ng maraming taon. Hawak ang ulo ay inuuntog niya yun sa pader. Napatigil yon nang may maramdamang matalas na mga paa ng insekto sa kanyang ilong at tainga. Gayon din ang pag-agos ng kanyang dugo.
May mga lumabas na tipaklong sa kanyang ilong at naglaglagan yun sa sahig. Pagkatapos, sumakit naman ang kanyang tiyan at napaduwal, kasabay ng paglabas ng napakaraming bulate mula sa kanyang bibig, gayon din ng napakabahong putik. Talaga bang papatayin ako ng mambabarang na yon? Hindi pwede. Hindi maaari. Napaupo yun sa sahig hanggang sa naramdaman na umiinit ang pribadong bahagi ng kanyang katawan na tila ba sinisilaban. Napalundag yon at tinanggal ang salawal bago nagsisigaw. Nang tingnan niya yon ay mistulang binuhusan ng kumukulong tubig. Habang nakatayo, bigla yung natumba nang maramdaman niya na may sumaksak sa kanyang paa at sa likod na bahagi ng kanyang tuhod. Sige, patay mo na ako! Gawin mo na! 3 gabi pa ang lumipas, nagpaulit-ulit lang ang pangyayaring yon. Hanggang sa isang tanghali habang kumakain gamit ang tinidor, kinitil noon ang sarili niyang buhay. Natagpuan na lamang siya na may nakatarak na tinidor sa kanyang lalamunan at wala ng buhay. Makalipas ang ilang taon, tuluyan nang nakalimot ang mga tao sa masalimuot na pangyayari sa baryong yon. Natuwa naman sila dahil nagsimula ng manggamot si Lola Beth. Hindi niya na ginamit ang kanyang kaalaman sa pambabarang upang tuluyang makapagsimulang muli at mabigyan ng sapat na atensyon si Vivian at ang kanyang apo habang abala sa pagtatrabaho ang kanyang anak na si Ariel. Isang araw. Tatay, saan po tayo pupunta? Anak, di ba sabi mo, napatawad mo na si nanay? Opo. Sigurado matutuwa siya kapag sinabi mo mismo sa kanya na pinapatawad mo na siya. Kaya mo bang gawin yon? Kasi kung hindi, uuwi na lang muna tayo. Okay lang po, tatay. Ang totoo po, namimiss ko na po siya. Tama po kayo, mahal na mahal din naman po ako ni nanay. Siguro po nagkamali lang siya. Hindi niya naman po ako sinaktan. Sa inyo lang po siya may kasalanan, tay, kasi... Oh, huwag mo nang isipin yun. Aaminin ko nagalit ako sa nanay mo pero matagal ko na siya napatawad. Basta ang mahalaga kay tatay ngayon, magkasama tayo. Mahal na mahal kita, anak, ha. O yan, diyan nakalibing ang nanay mo. Nanay, bati na po tayo. Hindi na po ako nagtatampo. Miss na po kita, Nay. Siya nga po pala, lagi na po akong sinasama ni tatay sa laot palagi. Magaling na po ako manghuli ng isda. Huwag po kayo malungkot, ha. Hindi po ako galit. Habang nakaupo ang mag-ama, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sabi ko na nga ba uulan eh. Tatay, naaalala niyo po ba dati, kapag umuulan, naghahabulan tayo sa labas ng bahay? Napangiti na lamang si Ariel habang nakatingin sa mata ng kanyang anak. Masaya siya na may magandang ala-ala pa rin na naiwan si Suzette sa kanyang pinakamamahal na anak na si Matmat. Yon! Pasensya na po kayo ngayon mga ka-Enteng, naglilipat lang po ng bahay si Enteng. Medyo magulo at maraming inaasikaso. Pero babawi po tayo sa mga susunod na videos natin. Love po kayo ni Enteng. Maraming salamat po ulit mula sa Kwentong Enteng.